Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Habang hinihintay natin ang schedule ng isang meeting, meron pa namang oras, sagutin muna natin yung isang very interesting na tanong ng isa sa mga viewers natin. Ang tanong niya, Architect, pwede bang sa munisipyo na lang o kaya sa City Hall na lang ako magpagawa ng plano? Ibig sabihin, walk-in siya, punta siya sa engineering department ng city or municipal hall nila, tapos doon na lang siya magpagawa ng plano. Nangyayari yan, pero pwede ba yun? Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Well, unang-una, bago natin ituloy yung discussion, gusto ko lang i-invite kayo dito sa YouTube or sa Facebook kung hindi pa kayo subscribed o hindi pa kayo follower, no? Kasi sa YouTube, ang dami na, no? Mag-1,000,000 videos na ang ginawa natin na mga educational and informative videos tungkol sa construction, sa architecture, sa project management, at sa iba pa na tungkol sa ganitong niche, no? So, subscribe or follow, no? Kung hindi naman, regular kayong manood, no? At kapag nag-subscribe kayo dito sa YouTube, i-hit nyo na rin yung notification bell para kapag may bago tayong content ay mapapanood nyo kaagad. Kayo ang unang-unang may inform na may bago. Okay, so punta na tayo sa topic, no? Bakit ba ginagawa yon? Siyempre convenience, no? At iniisip ng marami na kapag yung City Hall o yung munisipyo na ang gumawa ng plano, syempre approve na yon, no? Sila gumawa no? Pero pwede ba yun? Yan. Mabilis sa sagot, bawal po yun. Bawal na bawal po yun, no? Bakit? Kasi yung mga government employee, lalo na kung sila ay professional, hindi na sila pwedeng mag-render ng kanilang serbisyo sa private, no? Ulitin ko, hindi sila pwedeng mag-render ng bayad na serbisyo sa private na mga kliyente. Bakit? Kasi government employee na sila. Sarado na sila sa kanilang serbisyo sa pagbibigay nito na may bayad sa ahensya ng gobyerno kung saan sila nagtatrabaho. Sa case nila, yung mga taga City Hall at taga munisipyo, hindi na sila pwedeng maningil ng kanilang serbisyo. Kung pipirmahan nila ang plano, bawal na bawal yun. Hindi nila pwedeng gawin yun. Kaya ang diskarte na ginagawa nila, no, actually hindi naman yung mga engineer at mga architect ang gumagawa, no? Yung mga taga munisipyo, no? Ito yung experience ng iba, no, na nagkukwento sa akin. So yung taga City Hall, no, yung mga clerk, sabihin nila, may kausap na po ba kayong architect o engineer? Wala pa O sige po, meron po akong offer sa inyo, ganito, package na po, ganito. Halimbawa 50,000, isang kumpletong plano na po yun, papipirmahan na lang po natin. So normally, hindi naman yung mga engineer at saka mga architect doon sa City Hall ang nag-o-offer. At syempre, hindi rin sila yung pumipirma. Pero may mga pagkakataon na ganun nga ang nangyayari, no? So hindi po yun allowed ng batas. Bawal po yun, no, sa kanilang sinumpaan, no? Nung sila ay in-employ ng gobyerno, exclusive sila na mag-render ng serbisyo nila sa gobyerno. Kung yung mga clerk naman, syempre, hindi rin nila pwedeng gawin yun kasi sideline yun, hindi sila pwedeng mag-sideline, no? Kasi taga-gobyerno nga sila, no? Pero yun nga, no, syempre, yung kaisipan na siguradong approve kagad yung plano, no, kapag kagaling sa kanila, syempre ganun talaga, no. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, kung magagawa man ninyo yan, makakalusot kayo. Pero yung plano na binigay sa inyo ay pang building permit lang. Pang building permit lang yan. Hindi yan
hindi yan yung talagang magiging gusto mong itayo. Bakit? Kasi hindi naman nila masusupervise yung construction. Kasi nga, gumawa lang sila ng plano, binigay lang nila sa iyo ang blueprint. Bahala ka na sa buhay mo, no? Ibibigay lang nila sa iyo plano, blueprints, no? Yung iba pang mga documents, yung mga gawa-gawang bill of materials na hindi naman maaasahan kasi pinababa lang nila yan para yung cost mababa. Kapag mababa ang cost, mababa ang sisingilin sa iyo ng building permit, mababa yung sisingilin sa'yo na contractor's tax, mababa lahat, no? Kasi nga binaba nila yung cost. Example, yung cost talaga nung bahay mo ay 10 million, gagawin nilang 2 million lang. So hindi reliable yung mga dokumento na yan pag ang pag-uusapan ay construction na. Sa permit, mabibigyan ka nila ng permit, pero sa construction hindi nila yan aasikasuhin, no? Hindi nila yan isa-supervise. So kung tama o mali yung ginagawa ng mga manggagawa mo, eh wala na silang pakialam doon. Basta binigyan ka nila ng plano, binigyan ka nila ng mga papeles para magkaroon ka ng building permit, tapos na yun. So for compliance sa building permit, masasabi natin na lusot yan. Pero kung gusto mo na talagang yung design na gusto mo ay masusunod hanggang sa construction, kuha ka ng talagang architect na talagang makakausap mo, siya ang magdi-design at maganda nga siya rin ang mag-execute ng actual construction ng project. Kung meron kang architect na willing mag-design and build, o kaya naman mag-supervise. Pero yung mga nag-o-offer na hindi mo nga makikita kung sinong gumawa yun eh. Basta ibibigay lang sa'yo ng taga-munisipyo at saka ng taga-city hall, blueprint na. So hanggang dun lang yung serbisyo nila. Mura nga, kaya lang hanggang dun lang yun, hanggang building permit lang. So kung meron kang architect, no, yung legal na paraan, yung architect ang gagawa ng mga designs, no, tapos yung mga engineers gagawa ng mga engineering designs, design plans, yung cost, totoong cost ang ibibigay sa iyo, no? Tapos kapag ginagawa na yung project, no, susubaybayan nila yung progress niyan at titiyakin nila, dahil nga hinire mo sila, titiyakin nila na yung design na ginawa nila ay masusunod sa actual construction, no? So to answer the question, no, architect, pwede bang sa munisipyo na lang ako magpagawa ng plano? Bahala ka. yan ang sagot ko sa iyo. Bahala ka, no? Pero bawal 'yon. Okay? So paano? Maraming salamat po. At ako'y aalis na. Thank you very much. Magkita po tayo uli sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye.